Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Masang Pilipino. Matinding hamon ni dating Speaker Martin Romualdez kay VP Sara. Muling naging sentro ng usapan ang naging payag noon ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan hinamon niya si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang paggamit ng 612.5 million confidential at intelligence funds. Sinabi noon ni Romualdez na may karapatan ang publiko na malaman kung paano ginamit ang pondo ng bayan. Aniya, kung wala kang tinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ang galing ano? Iginit din niya na ang mga isyo ay hindi tungkol sa personal na interes, kundi sa pagpapanatili ng kredibilidad at integridad ng Kongreso. Palakpak naman dyan! Muling nabigyan pansin ang naturang payag matapos itong muling ibahagi ng ilang netizens kasabay ng mga kasalukuyang usapin tungkol sa flood control projects. So, ang galing naman ano? Yes! Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Kailang, ang galing ni Madam Jessica Soho, in-interview niya si Congresswoman Luistro, point blank tinanong, bakit si VP Sara lang ang tinatanong niyo tungkol sa kanyang confidential intelligence funds na may mas malaking pondo, the same confidential intelligence funds, ang Pangulo, I think, umaabot ng 14 billion. Ang Kongreso, mas malaki. Ang kay VP Sara, ang liit. Bakit? Si VP Sara lang ang pinagpapaliwanag nyo. Wow. Yun ang tunay na mga journalist. Anong sagot ni Loistro? Wala daw silang karapatan na imbestigahan ang confidential funds ng PBBM, Pangulo, at ni Martin Romualdez dahil wala daw complainant. Sinong complainant kay VP Sara? Sila lang din ang complainant. Ay, nako. So, wag nyo namang lukuhin ang sambayan ng Pilipino. Alam ng nakakarami, sambayan ng Pilipino, kung sino ang mga mastermind. Sino-sino. Dahil marami. Anong pahayag ng una, si Mayor Magalong? Martin Romualdez yan at Saldico. Pati Ombudsman, Boying Rimulya. Sinasabi rin. Mga mastermind, bilyonis yan, trilyonis pa nga sa 3 taon. 23, 24, 2025. 1.45 trillion ang kini-question. Mga budget insertion nila. Nasaan yun? Wala. Ang taong bayan, natulala na kasi may investigasyon kunuhay, ICI, kailan wala namang nangyari. Hindi ba karapatan ng taong bayan, malaman namin saan napunta yung pera namin, 1.45 trillion pesos. Tapos sabihin nyo kay VP Sara, 612 million ilang taon yon, nagsimula 2022, 23, and 2024. Unmodified opinion ang observation o rating ng COA sa Office of the Vice President. Ang meron lang problema yung 73 million na may notice of disallowance. Yun lang. Sino ba ang walang notice of disallowance? Anong opisina? Mas malaki pa nga ang notice of disallowance sa Office of the President. Tapos, VP Sara lang. So, hindi po kami, we were not born yesterday.
Congressman Romualdez na karapatan ng taong bayan. Yes, karapatan namin malaman kung nasaan napunta ang confidential funds ni VP Sara. Kailang mas karapatan namin malaman paano nyo ginastos din yung sa inyo. Dahil mas malaki pa sa inyo. Lalo na sa flood control funds. Oh. Ano ngayon? Ang napakulong, Senator Marcoleta. Ano yung pundong inaakusa sa kanya? Hindi naman pera ng gobyerno yun. Private funds yun, pang-eleksyon. Tapos siyang napakulong. Kayo dyan sa Kongreso, hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Si Saldico, sinampahan ko noon ng kaso, may warrant of arrest, malaya naman siya. Nandun sa ibang bansa dahil wala na, pinatakas. So saan ang hustisya? Tapos sasabihin nyo, karapatan ng taong bayan. Huwag nyo naman kaming ismulin. No? Tingnan natin ang ano. Tingnan natin ang nag-react halos ito mo, ang reaksyon ng taong bayan. 21,000 ang nag-react. 16,000 ang tumatawa, 3,500 ang galit, 1,000 lang ang nag-like. So anong percentage? 95% tinatawanan, hindi naniniwala kay Martin Romualdez. Ganyan katindi yung battle of public opinion, negative na negative sa kanila. Kaya wag niyong masyadong maliitin ang talino ng taong bayan ngayon. Social media, ang dami ng sources and information. Alam ng taong bayan ano ang totoo. Saan, sino yung mga mastermind sa pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Sabi ng aming Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na, 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Mauna ni sila ang tabangan sa sin. Salamat sa iyo. 17 ka pamilya. So mauna ni ang mga yero nga ipantabang sa mga tao. Bantay. Salamat Lord. O bakit mo gisugo? O arsara mo sa. Wa ba ko sa alam mo. Salamat sa Ginoo kada tagaan mixed. 17 ka pamilya sila karon. Ang matabangan o gero. Pagkaroon na anak ko diri sa balay ni Junel Linggian nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mauna ni ang natabangan o gero. Pulihan niya karon ay mga buslot na ang iyang atop. O muna ni ang gihatag nga 8 ka buok nga yero nga 8 kataas. Nga iatop karon. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay. Ug karon human na sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakatop na gid ang gitabangan ani. Una, salamat kayo sa Ginoo nga natabangan ka pilmig katabang ani libre nga sin o nga wala na pulihan. Napulo na katuig bago pa napulian inyong atop. O dako kayong pasalamat sa nagpasiug na pud ani nga aron mi makaapil ani nga kuan
nga mga libre nga sa libre nga sin pa rin ate. Unang-una salamat gid kay sa Ginoo nga naka-apil mi ani, ug salamat pod sa nag-sponsor ani. Oo, salamat kaayo. Salamat kaayo